Ayan, so magandang araw mga kababayan, and this is Divine PH. And ngayong araw po, gusto ko lamang bigyan po ng komento, no, yung pagsampa po ng kaso laban po dito sa mga vlogger na ito ni former Senator Antonio Trillanes. So, ang sabi po, kahapon po to, if I may remember, ang sabi po, ngayong araw na ito, tayo po ay nagsampa ng kasong libel at cyber libel sa Quezon City Prosecutor's Office at sa National Bureau of Investigation laban kina Attorney Harry Roque, Vlogger Banat Bay, mga host ng SMNI, at mga pro-Duterte trolls na patuloy na nagkakalat ng fake news sa iba't ibang social media platforms laban sa akin. Kasama sa mga troll accounts na ating sinampahan ng kaso sa NBI ay ang Mr. Real Talker or Lods Chinito with TikTok handles Chinito Real Talker and Chinito Tisoy, Melagin, Nastor Evangelista o Catastrophe, Jolas, Michael Gore o Campilaboy, Hampas Lupang Mandaragat, at yung may handle daw ng Sara All 2028. So, mga ilan sa kinasuhan ng cyber libel ni former Senator Antonio Trillanes. It's about time din naman mga kababayan na kasuhan na talaga dapat itong mga nagpapakalat po ng fake news, no? It's about time na kasi nagiging rampant na po yung paninira nitong mga bagong oposisyon, no, ng ating pamahalaan. Biruin mo si Sen Trillanes is wala naman po sa pwesto, no. Pero patuloy pa rin ang paninira na ginagawa nila. Siyempre nga naman, biruin nyo may kasama po siyang, kung matatandaan nyo sinabi ko po si Attorney Harry Roque. Abogado po yun, ha. Pero siya mismo na abogado, hindi niya alam kung yung mga paninira niya pa ba o yung pagpapakalat niya pa ba ng fake news, tama. So, ano pang ine-expect natin? Na yung mga supporter din yan, ganun din ang gagawin. Siyempre, yung pinakapuno nila, which is former President Duterte, ganun din ang mangyayari sa mga tao niyan, sa mga supporter niyan. Siyempre, inisip nila, pwede palang magsalita ng ganito laban sa mga gantong tao na hindi pala sila kumbaga magiging liable. Akala kasi nila na lahat ng taong gagawan nila ng fake news, lahat ng taong gagawan nila ng maling kwento, mga false information, yung pagpapakalat, akala nila madadaan nila sa papaawa-awa lang. Hindi po. Dapat maging liable kayo sa mga fake news na pinapakalat nyo. Kailangan maging accountable kayo. Para alam nyo naman, no, kung ano yung tama at hindi. For sure ako, dito sa ginawa ni former Senator Trillanes, maraming magngangaw-ngaw na naman dyan. Alam mo, imbis na itama mo yung mga mali mong ginawa, panigurado, sisiraan na naman yan ng mga yan, si former Senator Trillanes. Sabi nga ni naglabas ng statement yung isang vlogger po nakakasuhan, no. Ito. Ayan. So, ang sabi niya, sa ngayon po ay aking inaantay ang reklamo na isinampa ni Trillanes. Hindi po muna ako magre-react sa kanyang isinampang kaso, ngunit expected ko na ito sa taong katulad ni Trillanes na mahilig magpapansin. Lalo na't siya ay kakandidato sa susunod na eleksyon. Ang mga katulad ni Trillanes ay hindi na dapat binibigyan ng pansin dahil siya ay irrelevant na sa lipunan. Una sa lahat, nung sinabi mong dapat hindi na, sabi mo mahilig magpapansin at dapat hindi na pansinin dahil irrelevant na, ikaw nga mismo ginawa mo content. Ikaw nga mismo ginawan mo ng fake news. Ginawan mo ng mga kumbaga siniraan mo yung pagkatao ni Senator Trillanes. Tapos sasabihin mo sa amin ngayon, irrelevant na siya. Mas irrelevant ka sa kanya. Kung ako ang tatanungin mo, mas nagiging irrelevant kayo sa ginagawa niyong paninira. Kasi hindi lamang, kumbaga yung paninira niyo nga kay President, grabe na
Tapos yung mga wala naman sa pwesto, yung mga private citizen na, sinisiraan nyo pa rin. Bakit ba ganyan? Ba kayo katreten kay former Senator Trillanes para siraan nyo? Para gawan nyo ng kwento? Kasi alam ko yung mga gumagawa ng fake news, yung mga nagpapakalat ng maling impormasyon. Ito yung mga takot, yung mga natitreten, yung mga naiinggit, ganon po yan. Siyempre, hindi nyo naman ika-character assassinate yung isang tao kung hindi kayo natatakot sa taong yun. Kung hindi kayo natitreten dun. So yan, tama lang po na maging accountable itong mga taong nagpapakalat ng maling impormasyon, ng fake news, para magtanda. Sana magsilbi tong aral. No? Sana yung iba pang mga ginawan ng fake news, magsampa rin ng kaso para sabay-sabay sila. One of these days, yung mga inalipusta ng mga taong to na nagpapakalat ng fake news, yung mga trolls na yan, sana talaga makasuhan pa, maipon yung kaso nila at yan, mapagbayaran nila at maging accountable sila sa maling aksyon na ginagawa nila. So yun lamang po mga kababayan, and maraming salamat po sa inyong lahat.